may bakante po. Pero gusto ko dito. At sabi ko, hindi po namin mga kalatihan. Kasi po silang tayo na ng mga gamay ko. Ang bago po. At muli po, salamat po sa mga kapatuloy pong mga bumabati sa aming mga asawa. At sabi ko, hindi ko akalain na 35 years na pala po. At nagsimula kami, kanina naman kami, medyo ang tawag doon, kilomita. Yung mga kahapon. At nagsimula pala kami, si Lawrence ay magdadalawang taon pa lamang. Ngayon si Lawrence ay ilang taon na. Kaya di ba? Wala. Salamat po. At salamat sa Lord at tayo may kagantinig po ngayong gabi. Amen? Isang pamilya. No? Upang alalahanin ang Panginoon. At tapusin niyo ba? Sa 1 Peter chapter 2. Ako na po ng unang Pedro, kapitulo 2. 1 Peter chapter 2. At salamat po sa mga testimony na ating mga pakinggan, na talagang na ganyan gumawa ang Diyos sa buhay ng tao. Hindi siya gumawa. Talagang lahat makikita mo, lahat yung gawa niya, hindi gawa ng tao. Kung tao gumawa, wala. Pagbalik ka rin sa dati. Pero pagka Diyos talagang gumawa, malaking pagbabago makikita mo. The 1 Peter chapter 2, kung ay pinagyan na, ay ating kong marusahin from verse number 1 to number 7. At iikot ko po ng gabi ay hindi pong buhitan kung ilang ulit na ginamit dito yung salitang precious. Precious. Chapter 2, verse 1 to number 7, at magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. Verse 1, wherefore, lay aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings, Verse 3, if so be you have tasted that the Lord is what? Gracious. Kayo mo naman? It is the word precious. Kaya, si Jesus ay precious. Verse 5, ye also as lively stones are built up a spiritual house, and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Now, okay, muling binunggit that Christ is precious. Kaya sa verse number 6, ay lahat ng verse number 7, unto you, therefore, which believe, He is what? Yes, Christ is precious. But unto them which He is speaking, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner. Now, ngayong gabi ay ibig kong ating usapan that the Lord is precious. Yes, He is our precious Savior. The precious Savior. Okay? Maraming ulit, no? Na ginamit yung salita ng ating Panginoon ay precious. Now, the word precious means also what? Is it precious? Valuable, di ba? Okay, ano pa? Costly. Ano pa isang? Priceless. Nakalimutan pa ako ito? Valuable? Ano isa? Costly. And then what? Priceless. Na kung tatanong ganyan, walang katumbas na halaga. Si Kristi, katulad ng kayamanang walang katumbas na halaga. Yes, He is precious. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa mga pag-aawitan, sa mga awiting na ihandog. Salamat sa mga pagkakaon ng iyong mga anak. Salamat sa iyong mga pala na kami po'y iyong inipon dito upang sa gabi nito, Panginoon ko Diyos, ay aming isagawa yung ordinansa na iyong ibinigay sa amin. Ito po yung Lord's Supper. So help us, dear Lord, na ngayong gabi, mabigyan ka namin ng kasiyahan sa lahat ng aming pong gagawin. Kahit ako na yung nabalingkod, gamitin mo lang, Panginoon, para makapagturo ka, makapangusap ka sa lahat ng narito. Oh Lord, I pray, alisin mo yung namang gambala
At bagkus Lord, I pray na lahat ng narito, ikaw ang mapakinggan. So Lord, gamitin mo ako, hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Yes, the precious Savior. Dalawang bagay yan. Ibig ko na, ibigay ko yung gabi. Na, why? Why He is precious? Bakit siya precious sa atin? Secondly, how? Una, why? Pangalawa, how? Paano natin maipapakita na siya precious sa atin? Okay, so number one, why He is precious to us? No? Of course, tapos okay. Isang bagay, bakit precious yung diamond? Anong dahilan? Kasi bihira. Amen? Hindi siya marami. Rare. Tama ba ako? Samantalang yung mga bato, walang halaga. Bakit? Kasi nagkalat ng dyan eh. Di ba alamin? Marami kang pwede makuha. Samantalang si Kristo, wala siyang katumbas. Wala siyang katulad. Amen? Yes. Jesus is not one of many. Jesus is the only one. Walang katumbas, wala siyang katulad. Amen? Walang dumating at darating pa na tulad na iisa lamang siya. Ano yung isa? In John 14:6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala siyang katulad. Iisa lamang siya. In verse number 2 and verse number 5, there is only one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. You see? Amen? Walang dumating at dating na tulad niya. Nag-iisa lamang siya. Yes, He is praised. Because He is what? Yeah? Okay? Okay. He is the only one. He is the only one. Kaya nga ngayong gabi, kung wala ka pang katiyak ka ng kalimitan, panaginig kang puti, siya lamang ang pag-asa mo. Siya lamang ang pag-asa mo. Okay? Walang tanging makapagdadal sa iyo sa kalangitan maliban sa ating Panginoon Kristo. In Acts chapter 4, verse 12, at sa kanino ng iba, sa kanino ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Yes, Jesus is not one of many. He is the only one. And He is precious. He's precious. Napakahalaga niya. Walang katulad. Walang katumbas. Yes, He's precious, no, because of who He is. Okay? Pangalawa, He is precious because of who He is. No, sino ba siya? Sino ba si Jesus? Bakit wala siyang katulad? Bakit walang katumbas? Bakit walang ibang dumating at darating na kagaya niya? Okay, ano ba nila? Okay, because He is God incarnate. He's what? Jesus is God incarnate. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. In John chapter 1 and verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was God. Ang salita ay Diyos. In verse number 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita natin ang kanyang kaluwalan tulad ng Ama. Huspos ng biyaya at ng katotohanan. Yes, He is God incarnate. In 1 Timothy 3 and verse 16, great is the mystery of godliness. God manifested in the flesh. Dakila ang hiwaga
Amen? Nang pagka-Diyos, ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen? He is precious. He is precious. Lagi kong pinuuna, lagi kong pinapanawa, ang Diyos ay eternal. Walang pinagmulan, walang katapusan, walang hanggan. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang nakikinig sa akin? Pero yung Diyos na walang kamatayan, nakaranas, natikman ang kamatayan. Sabagat nagkatawang tao siya, isip mo, upang ikaw lamang ay kanyang maabot at mailapit sa kanya. Kaya, isipin mo, yung Diyos na walang hanggan, pinahalagahan yung walang halagang tulad mo at tulad ko. Sino ako para ibigin niya? Ano ba yung kaya ko ibigay sa... Wala akong maibibigay sa kanya. Kahit ako mawala, Diyos yun. Wala tayong maidadagdag para bumungki pa siya. Wala na. Pero sa kabila ng lahat, ng pagiging tao natin na makasal at inibig tayo at pinahalagaan ng eternal God. And then the very reason kung bakit yung Diyos ay nagkatawang tao. Amen? Para maabot ka, para bisitahin ka, para iligtas ka, para tapusin ka. Yes, He is precious. He is precious. He is God incarnate. Amen? Madalas, iniisip-isip ko yun. Nung tayo wala po sa Lord, nakakapanood tayo ng mga pelikula na yung mga goddess na tinatawag, sila Mercury, sila Jupiter. Akala mo po, kwento lang talaga yun. Pero may pinaghamuan. Salina mo, kay Kristo na katawang tao. Yun yung katotohanan. Okay? Sa loob ng 33 taon, naranasan yung lumakad sa ating nilalakaran. Naranasan yung isip, naranasan niya, alam natin yung hangin nilalanghap natin. Naranasan niya inumin yung tubig natin iniinom. Naranasan niya papawisan, mapagod, magutom, masaktan. Hanggang sa kamatayan doon sa krus. And then, yung kakalimutan, ang lahat na yan ay dahil sa iyo at dahil sa akin. Maabot ka lamang niya, mailapit ka lamang niya sa krus. And thank God, nagawa niya. Nagawa niya. He is precious. Because of who He is. He is precious because of His death. Okay, He is God incarnate and He is death. In His death, He gives redemption. In His death, He gives what? Redemption from hell to all who trust in Him. Amen? Ang kanyang kamatayan, hindi tulad ng kamatayan ng mga kilala nating tao na naging bayani. Amen. Yung mga bayani namatay pero walang halaga. Tapos nalimutan ng tao. Amen? Walang nagawa sa atin. Pero yung kanyang kamatayan ay nagsilbing redemption. Yung kanyang kamatayan nagsilbing redemption. Katubusan natin. Para mahango tayo sa slavery of sin. Pagkaalipin sa kasalanan. Amen? Okay. Pagkahulog doon sa kaparusahan. Yes, His death gives redemption. Okay. Walang sinong tao na gaano ka mang kamahal ay pag namatay, magtutubos ka, walang gano'n. Yung kanyang kamahal ay what? Very powerful, very effective. Sabagat yung namatay, hindi nagkasala kailanpaman. Amen? Siya po yung nilalarawan ng mga perfect sacrifice ng Old Testament time. Siya po yung nilalarawan ng mga lamb, mga batang tupa na walang kapintasan. Na pinapatay yung dugo ay tumakip sa kanilang sala. Pero kailangan nilang gawin madalas sapagat natatakpan lamang kayo yung sin na roon pa rin. Nakinig po ako? Parang sugat, tinatakpan
lang para maglangamin, pinisugat natin pa rin. Are you with me? Pero si Kristo, okay, once and for all, nung namatay sa krus, napatawad tayo lahat sa ating kasalanan. At sa in Hebrews 10:17, and their sins and iniquities will I remember no more. Amen? Dahil doon, hindi na kailangan mong ulitin yung kanyang sakripisyo. Sapagkat yung kanyang sakripisyo, once and for all, it is finished. Bayan ang ating kasalanan. Amen? He is precious. Asa ba ito? And tonight, siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang dahilan ng ating pag-awit. Siya ang dahilan kung bakit may testimony. Siya yung gumawa sa buhay mo. Amen? Kasi siya ang dahilan kung bakit kayo nag-visitation at kung saan nakakarating. Tama, di ba? Upang ibahagi lamang. Ito yung Savior. Siya yung pag-asa mo. Hindi yung religion mo. Is precious. Maliligtas ka kung magtitiwala ka lamang sa Kanya. His God incarnate, His death give us redemption, and His resurrection justifies us. Pakilakas nga, Hinsman? Yes, yung kanyang pagkabuhay na muli nagpasakdal sa atin. Nakunin po ako? Again, iba yung forgiveness sa justification. Yung forgiveness, makasalanan ka, pinatawad lamang kita. Yung justification is what? Parang hindi ka nagkasala. Justification is what? To be declared righteous. Sino ang nag-declare ng righteous God? Paano nag-declare ng righteous? Because of Christ what? Lakas. Sabi yung Kristo namatay, na nagbayad ng sala, may what? Nabuhay na muli. Di ba alam? Nabuhay siya muli. And then, naman nyo, siya ang hahatol sa huling araw. Di ba alam? Nung papaanong hahatulan ka, nung tulbos, nung namatay para sa'yo. Paano hahatulan ka nung Savior mo, samantalang Savior mo siya? Di ba alam? Ingat na naman yung kamatay niya para sa'yo. Paano ba? Amen? Kaya kitang naranig yung pinabagit ko, okay, nung yung Diyos ay tumingin sa krus, sino nakita? Ikaw. Yung kanyo ba ba? Nung tingnan ka naman ng Diyos, sino nakita? Si Kristo sa'yo. Christ in me, the hope of glory. Amen? Kasi hindi mo lang. Bakit talagang pag inisip mo, parang ang hirap intindihin, di ba? Pero yun ang totoo. Nalipat sa Kanya lahat ng kasalanan ko. At sa krus na pantalo, pinanus lahat ng kasalanan ko. Amen? Yung namatay sa krus, yung namatay sa krus, parang ako na yun. Kaya nung tinanggap ko siya, nasa akin siya. Pero pagtingin sa akin ng God the Father, ang nakita ng God the Father, yung kanyang only begotten Son. So He is precious. And His resurrection justifies us. In Romans 5:1. Romans 5:1? Tingin mo, Romans 5:1, nakibasa po? Tingin po. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung kanyang pagkabuhay ang nagpasakdal sa atin. Yes, He is precious. He is precious. Kaya kung ginamang kaibigan, kung wala ka pang katiyakan ng heaven, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Tanggapin mo na siya. Tanggapin mo na siya. Pagpang ipagwalang bala ang pagkakataong ito. Ito na yung tamang pagkakataong baka bukas huli na. Nananawagan siya magpahanggang sa ngayon. Dahil mahal ka niya, iniibig ka niya, gusto ka niyang maligtas. Ikaw ang dahilan ng kanyang sakripisyo.
precious. Is precious. His resurrection justifies us, and His return delight our hearts. Amen? Nabuhay na muli, umakit sa langit. Ano ba ito? Nabuhay siya muli, and after 40 days, umakit sa langit. Amen? Alam niyo mga kaibigan, yung mga pangunahing promotor ng kanyang pagkapako, hindi magawang konfrontahin ng mga apostol. Nasaan yung Jesus nung pinilibing namin? Bakit ba ganun? Bigyan mga kaibigan. Kung talagang pag-aaral yung story, walang naganap na pag-aresto sa mga apostol. Hindi na nagsikap pa yung mga nagpapako na hanapin yung ibibigay nila. Diba? Read the history. Walang makikita pagdakit sa mga apostol at paghahanap sa kanyang bangkay. Walang makikita. Walang nakatalan kasi sila hinanap ng mga Roman soldiers, pinahanap ng Pilato, pinahanap ng Herodes yung bangkay ni Kristo. Wala naganap. Sapagat sila, hindi nila kayang pabulaanan na bubuhay siyang muli mula sa mga patay. Walang naganap na pag-aresto. Inabas din yung bangkay. Kahit Peter, Thomas, Matthew, inabas din yung bangkay. Inabas yun. Wala naganap. Hanggang dumating ang time na sila nag-impress, nakakita namin umakit siyang muli sa heaven. Walang naganap na pagbubulaan. Sa whatever time na tinatanong sila, nasa siya, ang nakita sila namin, umakit sa heaven. Kita ng ano ng mata. Yes, she umakit sa heaven to prepare a place for us. He ascended into heaven to prepare what? To prepare a place for us. And if I go, yung kanyang pangalan, and if I go, ako'y maghahanda ng lugar na inyong kalalagyan. Amen? At pag ipaghanda ko na kayo, I will come again and receive you unto myself. Sapagkat ang ibig ko, kung saan ako naroon, doon din naman kayo. Oh, He is precious sa kanyang ascension. Amen? Nung sinasabi pa validation, very limited yung kanyang pagkilos. Amen? Kasi nasa body. Kaya very limited. Amen? Pero siya umakit sa heaven, ano nangyari? Now, sa kanyang pagkakat sa heaven, okay pa ako, saan mo nagtitipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, there am I in the midst of them. Amen? Nung nakakiyat siya, now, He filled all things. He filled all things. Saan man naroon, ang kanyang mga likod, naroon siya. Sa ating mga pagkatapos ng pintuan, pagtutulong ng kasper ng kanyang mga I am with you. I am with you even unto the end of the world. And His return delights our soul, our heart. Amen? Kaya yun ang ating blessed ito. That is the third thing. Amen? Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yes, He is the great God and He is our Savior. Nung rin, magbabalik. Amen? At yun ang nagbibigay ng galak sa ating mga puso. Babalik siya muli. Amen? Babalik, tapos babalik siya muli. Babalik siya muli. Yun ang kagalakan natin. Yun nagpapasigla ng ating paglilingkod. Babalik muli ang aming Panginoon. Amen? At yun ang tinatahilan. Bakit may Lord sacrifice? Amen? Hindi na.
can we show that He is precious? Kasi He is precious. He is precious. Pero siya ba ay precious sa iyo? Ha? Nakikita ba niya na siya'y lubos mong pinahahalagahan? How can we show that He is precious to us? How? Okay, number one, by trusting everything to Him. Pakalabas nga, paano magpakita na siya mahalaga sa'yo? By what? Yes. Diba? Okay, by trusting everything to Him. Matuto ka, Panginoon, lahat ng ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Alam kong mas marunong ka kaysa akin. Alam kong alam mo kung anong mainam, anong mabuti, anong higit na mabuti para sa akin at sa aking pamilya. And ipakita mo na precious siya sa iyo. Trust Him. Di ba, Moses? Maligaya ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Arinig? Huwag kang magtiwala sa gobyerno. Huwag kang magtiwala sa kapwa. Tao siyang pareho mo rin. Trust in God. Maligaya siyang tumitiwala sa Panginoon. Trust Him. Amen? Everything, pagtiwala mo sa Kanya. In 2 Timothy 1, verse number 12, sabi ni Pablo, okay, ano sabi ni Pablo? Dahil dito, pakalakas niya, dahil dito, nagtiis din ako ng mga bagay. Nito, gayon man, hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos ako naniniwalang siya'y makapag-iingat ng lahat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang kailan? Hanggang sa araw na yung Kanyang muling pagbalik o yung kamatayan. Yeah? Okay. How can we show that He is precious? Secondly, by sacrificing all. Amen? By what? Ano yung pangalawa? Matuto ka, siya isinakripisyo ang lahat para sa iyo. Amen? Siya, Kanyang isinakripisyo ang lahat. Tama ba? Lahat. Tama? Lahat naman eh. Amen? Kita mo, ipinanganak sa sabsabat, lumaking mahirap, ngayon para lumamang ka lang. Amen? Amen? Naghirap, isinakripisyo ang lahat. So matuwid lamang na kung magkamisan at kung kinailangan, magsakripisyo rin tayo, alang-alang sa Kanya. Amen? Listen, Christian. Okay. God does not call upon all of us, no? Okay? Or even many to give our lives to Him. Tama, di ba? Hindi naman siya namatay ka para ito. Wala naman ganun eh. Di ba pala eh? Sabi nga ng Panginoon, hindi pa kayo nagbubo ng dugo. Ako nagbubo na eh. Amen? Amen, Christian? But you know, kung siya ay precious talaga sa iyo, you will be willing to do. Kaya yung ginawa nung kanyang mga apostol, talagang naghandog din ang buhay. Amen, Christian? Amen? Kaya nga, kung siya precious sa iyo, paano mo ipapakita na siya precious? Ano yung pangalan? By what? By sacrificing all. It what? Kung kinakailangan. Amen? Kung kinakailangan. Ito naman, ngayong gabi, hindi naman sakripisyo matatawag ito papunta natin. Hindi naman eh. Nakasasakyan tayo dito. Siguro maniniwala pa kung sige naglakad wala lumala. Hindi ba? Hindi ba? Sacrifice. Kaya nung umaga, nag-try ako mag-race para sa PLP at sa anniversary. Kaya medyo parang hindi maniwala. Tuloy talaga natin. Kung ibubukod ko na lang, unahin natin muna yung anniversary sa AP. Nalang muna.
talagang nakakonsentrate. Medyo nagkamali. Kasi medyo parang ako talagang ang tawag doon. Na-excite ako. Na-excite ako. Talagang napaan yung preaching. Na-excite ako kasi makapag-list na lang. Na-excite ako talaga. Ano ito? Talagang parang si Ate Big Daddy, huwag kang mabiglading nila. Sorry. Opo. Talagang minsan nila niya. Kahit pastor minsan paligod. Bakit dito ba? Na-excite ako. Tuloy ko lang na. Siguro naman, paunawaan ng mga membro na magsikresa, nagsakripisyo, minsan, if necessary, mag-sacrifice din tayo. Amen? Para sa aming person. Amen? Tama ba? Last year, kulang-kulang 500, ano? Tama, kulang-kulang 500 ang ating nagastos. Anniversary. Okay. So ngayon, kailangan growing faith. Amen? Masama naman yung nakakulang-kulang 5 ka, banda mo, electric ka. Tama? Amen? We must po, alam nagkukulang yung ating faith. Okay? So, yung mga tayo, yung doon minsan talagang kailangan, talagang magsak, request na. Nagyanda, damit, nabibilin mo, sapatos mo bibilin, if necessary, isacrifice mo. Amen, sapagat siya nagsakripisyo alang-alang sa atin. Amen? Shadrach, Meshach and Abednego, sabi ni Nebuchadnezzar, okay, Shadrach, Meshach and Abednego, kaya kayong sagipin ng Diyos mo sa kamay ko, sa burning furnace na yan. Ano sabi ng tatlo? Mahal, hindi sa kami pastor, but about our God is able. He is able to save us from your hands at sa hurban niya. And if not, at kung hindi man niya kami sagipin, hindi rin kami luluhod sa Diyos na yan. Sa Diyos po sa inyo. Arinig mo? Isinakripisyo nila yung kanilang buhay. Tayo, hindi naman hinihiling na sa isakripisyo ating buhay. Kung imisan is what? Yung ating time. Diba amin? Yung panahon lamang, oras, para sambahin siya at paglingkuran siya. Tama ba po? Amen? Minsan is what? Our treasure. Amen, minsan? Our treasures, our service. Kaya nga, how can we show that He is precious? By trusting everything, and secondly, by sacrificing kung kinakailangan. Amen? Our lives. Amen? Yung ating buhay. Amen? Parang isubo ka ng Lord sa lugar na yan. Doon ka magdala ng gospel. Amen? Maaaring tawagan ka niya. Maaaring ito yung profesyon. Ito yung pangarap mo. Nakinig ba ka sa ito yung pangarap mo. Ito yung ambisyon mo. But then, iba pala yung gusto ng Diyos sa'yo. Are you willing na talikuran yung pangarap mo? Masunod lang yung panawagan ng Diyos sa'yo. Amen? By sacrificing all if necessary. Alang-alang sa ating Panginoon. How can we show that His precious to us? Number 3, by our unceasing service. Pagkatakas ka, by our what? Yes, walang patid na paglilingkod sa Kanya. Amen? Walang patid. Oh, thank you, sir. Huwag yung isipin na nung siya mag-ascend sa heaven, natapos yung kanyang trabaho. O sige, okay. Yung ba akala niyo? Nung siya umakit sa heaven, tapos na siya? Yung ba akala niyo? Hindi siya tapos. Sabi ng Bible, magpahanggang sa ngayon, namamagitan siya para sa atin. Naman ba ako? Until now, sa oras na ito, namamagitan siya sa atin. Amen? Is our what? Yung Timothy 2:5, our mediator. There is only one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Amen? At sa 1 Timothy 3, ano sabi ng Bible? Sabi ni Pablo, ako ang nagtalim, si Apollos ang nagdilig. And then what? But God gave what? Yes, ang tinaw, siya pa rin ang nagbibigay ng increase sa lahat ng ating ginagawa.
nakikinig at tumutugon sa ating mga kahilingan. Walang patid ang kanyang gawa para sa atin. Kaya ganun din naman tayo, isang bagay upang ating ipakita na si precious one. By our what? By our what? Oo. Yes. Huwag niyong pagsawaan siya. Nakikinig kayo? Yun yung term kong natin. Huwag kang magsasawa sa Panginoon. Huwag kang magdala, huwag kang makadama ng parang, pagod na ako. Ayoko na. Tama, minsan na mapagod tayo, magpahinga ka. Pero hindi ang ibig sabihin ay magpapahinga ka forever. Doon ka na sa St. Peter. Amen? Magpahinga. Humiga na doon. Amen? Amen? Tama lang. By our unceasing service to Him. Christian, dalas ko binabagit yung victorious Christian life, di ba? Victorious Christian, matagumpay na buhay Christian. Okay, ulit-ulit yung kapatid. Okay? Yung iba na, sabihin ko lang, yung ibang lack of knowledge sa Bible. Ang kanilang katwiran para sa victorious Christian na biswa, ito, discipleship. But you know, hindi yun ang turo ng Bible. The secret of Christian life is what? Basahin ulit ang verse 3. Yun ang secret ng victorious Christian life, unceasing service to God. Di ba namin? Pastor, saan ang, bakit? Saan ang katwiran mo na? Matthew 11:20. Take my what? Pakalabas. Take my yoke upon you and learn of me, and ye shall what? Ye shall find what? Rest unto your soul. Ang kapahingahan ng kaluluwa is what? Ang pagpasa ng yoke ni Christ. Ano yung yoke? Yung yoke, yun yung nakalagay sa ulo, sa batok ng kalabaw. Iba namin? Yung yoke, yung nakalagay saan? Sa batok ng kalabaw. Para saan yung yoke na yun? Para mahihinan niya yung mabigat na kariton. Tumayo ba ako? Subukan mong tanggalin yung yoke at yung lubid na naikasal mo, ilagay mo sa kalabaw. Ano nangyayari? Ha? Masasakal yung kalabaw. Kaya yung yoke ay pampagaan ng kanyang dalahin. Tumayo ba ako? Yung yoke ng kalabaw ay pampagaan ng kanyang dalahin. Yung yoke ni Kristo is what? Pampagaan din. Naroon ang kapahingahan ng watas nyo. Kita mo? Paano mo gusto? Doon mo maranasan yung nagagawa ko na kay Kristo nagpapalakas sa akin kasi pasal ko yung kanyang yoke. Ano yung yoke na yun? Unceasing service to God. Serve Him. Serve Him. Kaya yung kayong mga maawit sa choir, sumasama sa mga sulgini, mga leaders na tumutulong sa akin para sa gawain nyo. Masaya ba kayo? Masaya kayo, hindi ba? Nakikita niyo yung pagkilos ng Diyos sa buhay niyo. And number 4, by remembering. By remembering Him, okay? By remembering Him. By remembering His substitutionality. Ito yung isang paraan para maipakita natin na si Jesus ay mahalaga sa atin. Yung ating alalahanin yung kanyang kamatayan alang-alang sa atin. So tonight, may Lord's Supper tayo kasi si Kristo ay precious sa atin. Ating aalala yung kanyang kabago sa krus. Ngayon, Christian? Amen? Magpapartik tayo ng hapunan ng Panginoon. Okay? Sapagkat sinagsabi in 1 Corinthians 11, okay? 1 Corinthians 11,
Okay, notice verse number 23. 1 Corinthians 11. 23. For I have received the Lord, that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night, okay, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nagkaming iyon. Nung siya ipagkalo ay dumampot ng tinapay. Verse 24, nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Don't forget that. Okay, ikaw ang dahilan ng kanyang katawang nabugbog at nasugatan. Manuwalag ba? Kasi gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So, precious niya sa akin. Siya ba precious sa iyo tonight? Siya ba'y mahalaga din sa iyo? Kaya nga, yes. Kaya nga, by remembering His substitutionary death. Okay? Ito po'y mahalaga. Ito po'y mahalaga sapagkat siya mismo ang nag-institute ng Lord's Supper. And the Lord's Supper is a Christian obligation. It's a Christian what? Ito po'y obligasyon ng isang tunay na Kristiyano. Okay? Ito po'y obligasyon. The Lord's Supper is an obligation. A solemn duty to remember the Lord. Okay? At ito po'y talagang kanyang iniutos. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Calvary, using Calvary, Christ gave no other way of remembering Him. Walang ibang paraan siya binigay upang ating alalahanin yung kanyang pagdurusa. Amen? Kaya sabi ko madalas, hindi ba parang nagtataka, parang nakakapagtaka, na tayong ligtas ay kailangan pang paalalahanan. Tama? Bakit kailangan pang paalalahanan? Okay, Christian, don't forget, yung ating puso mandaraya. Minsan, katwirong hindi naman ako nakakalimot. Ba't minsan nakakalimot ka, tanggapin mo. Kailangan ka talagang paalalahanan. The Lord understand our weakness and our deceitful heart na makalimot. Kaya nga ang Lord's Supper, ito po'y obligasyon upang alalahanin ang pagdurusa ng ating Panginoong Kristo. Okay? Ito po'y binigay niya upang tayo na kanyang mga anak ay huwag makalimot at huwag nating ipagwalang halaga yung kahulugan ng lahat ng ating gagawin din gabi. Ngayong kanyang katawan ay nabugbog at nasugat at yung kanyang dugo'y umakos sa krus ng Kalbaryo na siyang naging pagbukas, kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. The Lord's Supper is an obligation. Ano pa? The Lord's Supper also is a picture. It is a picture. Ito'y larawan. Ito'y larawan. Okay? Ito'y larawan na upang magpaalala sa atin ng naganap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Christian? Itong tinapay nito ng levadura ay picture. Amen? Ito'y larawan ng kanyang katawang nabugbog at sugatan. Sa ating pagkain ay inilalarawan mo, ay iyong inaalala na yung katawan niya nabugbog at nasugatan alang-alang sa atin. Amen? At ito po namang atas na mo pa natin larawan ng kanyang precious blood na umagos sa kanyang tagiliran na siya naging pamhuhugas ng ating kasalanan. Amen, Christian?
Amen? Ito yung obligasyon. It is our solemn duty na alalahanin natin ang ating Panginoon. Ang kanyang katawang na bugbo at ang kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Okay? And according to notice verse number 26. 11:26. Tayo po lahat, ready? Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay ilihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Amen, siya? Kaya nga, sa ating pagpartake ng hapunan ng Panginoon, yes, you are telling the world na ang iyong kaligtasan ay hindi sa iyong sariling kaparaanan. Hindi sa iyong sariling gawa. Ang iyong kaligtasan ay nakadepende lahat sa ginawang hirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Amen? At iyo rin ipinapahayag na yung Kristong aking tinanggap na ngayong gabi aking inaalaala. Yes, umakit siyang nabuhay siya muli, umakit siya sa langit, at siya'y muling magbabalik. Amen? So, tunay kayo siya, ating siya alalahanin. Okay? But let me remind you, kapatid, in verse number 29, no, sabi ng Panginoon, bago kayo magpartake, notice number 29, for he that eateth, 28, but let a man examine himself, so let him eat the bread and drink the cup. For he that eateth and drinketh what? Unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Sapagkat kapag iinom ka at kakain ka na ikaw naman ay unworthy, verse number 30, dahil dito, pagkatapos, marami sa inyo ang may hina at mga masasakitin at hindi kakautiyawa nakatulog na. Bakit? Sapagkat nagpartake sila unworthy. Now, anong ibig sabihin? Let me naman yung tayo, walang isa man sa atin ang worthy. Tayo nagkaganito lang by the grace of God. They are not unworthy because what? Because nagpartake sila, hindi naman sila ligtas. Bakit sila unworthy? Nagpartake sila, hindi naman sila saved. Amen? Hindi ba tayo pinapagindapat tayo ng dugo ni Kristo? Yung kanyang resurrection ang nagpasakdal sa atin. You follow me? Amen? Kaya tayo makakatayo sa kanyang harapan. Because we are worth, although we are not worth, pero pinapagindapat tayo ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Pero kung hindi kasi, you are not worthy to partake. Okay? Ang kailangan mo is what? Maligtas ka talaga. Kaya mong ikaw ay saved. Ulit ko kaibigan. Hindi ka ligtas sa pag-nabautismohan kita. Hindi ka ligtas sa pag-member ka ng baptist. Hindi ka ligtas sa pag-nakasawing baptist sa saved. Ang kaligtasan ay walang ba kundi si Yesu Cristo lamang. Matanggap mo na siya bilang Savior mo siya. Amen? Huwag kang magkunwari. Nakikinig kayo? Huwag kang magkunwari. Ito may mga nag-party kasi dito, nagkukunwari sila eh. Oh, okay. Oh, mistake. Akala nila nga paglilihiman na ng Lord. Nakadala sila. Marami masakitin. May hinakataw at hindi ka kaunti ang nangamatay na. Okay? Kaya nga, be sure that you are saved. Amen? Be sure na talaga si Christ. Savior mo, ang pangalan mo naka-record sa Book of Life, may buhay ka walagan, at alam mo, heaven ang pupunta. Sapagkat tinagapos siya bilang iyong tigapag-ligtas. Okay? Ano yung isa? They are unworthy because of irreverent behavior.
irreverent behavior. Katingin po yan. What is verse number 11? Yung 31 to 32, no, okay, irreverent behavior. Nag-partake sila ng Lord's Supper pero hindi nila gaanong pinahalagahan. Okay, ang kahulugan ng hapunan ng Panginoon. Di ba namin? Irreverent behavior. Okay? Sabi ng verse number yes. Okay, verse number 30. Tatapat kung ating kinalamin ang kanyang sarili, hindi tayo hahatulan. Nag-partake sila pero hindi nila alam yung true meaning. Okay na? Hindi nila alam yung true meaning, hindi interesadong alamin ang tunay na hulugan ng hapunan ng Panginoon. Ito rin kung bakit lagi ang ipinauunawa. Kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi. Ganyan guys na. Kaya nga, mamaya, kapag tayo ay maghahanda na ng hapunan ng Lord, uulitin ko, wala pong nagtatawanan, wala pong tinitian. Okay, mahalaga na sa pagsulyap ng ating Panginoon sa ating mga puso, ang makita niya sa puso mo ang isip mo ay siya. Sa lahat ay ating gagawin upang ating alalahanin ang ating Panginoon. Ano ba sabi niya? This do in remembrance of me. Kaya nga, yes, He is precious. He is precious. Mahalaga siya sa akin. Wala siyang katulad sa akin. Wala siyang katapat. Sana ngayong gabi, yan din ang makita niya sa puso't isip ng lahat ng narito. He is precious. And tonight, narito ako upang aking alalahanin ang aking Panginoon. Tayo natin tumayo at ating umitin prayerfully the old rugged cross. At mamaya po, habang inaawit yung at the cross, akin na tawagin sa Brother Boyer, akin na natin mga leaders po yan, okay, the rugged po yun, tsaka po nila i-distribute ko po. Okay, atin mo lang mabitin the rugged cross, at vision ito na habang inaawit mo ito, ay nakikita mo si Christ na nakabayubay sa krus. Okay? Nabugbog ang katawan, umaabos ang dugo sa kanyang mga sugat at naghihirap alang-alang po sa atin. Yeah.
Amen. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanlo ay dumupot ng tinapay. Ito pinag-ihawa kayo, tinapay na walang levadura, sapagat ang levadura ay sumisimbol lagi ng kasalanan. But Christian, don't forget, si Kristo hindi nagkasala kailanman. Walang namang kasalanan. Kaya ang ating tinapay ay walang levadura, sapagat walang kasalanan sa Kanya. Pero sa kanyang lahat, ang kanyang katawan po ay nabuko at nagsugatan at sa nababalik at kasi makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating pong kanin. Alingin ko po si Brother Jason. Brother Jason, ipanalangin mo yung sinisimbolo ng tinapay na yun na walang levadura. Diyos, salamat po, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon, na binigay sa amin po, Lord. Salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Malaya po kami, Panginoon, na nakagagawa sa pag-alaala po, Lord, sa inyong pagkamatay at sa inyong katawan, Panginoon, na nabayubay po, Lord. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa ginawa mo ito, Lord. Jesus' name we pray. Amen. Amen. At gayon din naman,
hinawakan ang saro. Naglarawan ng kanyang katawan, no? At naroon yung kanyang buhay at naroon yung kanyang precious blood. Pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang saro nito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ating pong inumin. At balik po yan, pasalamatan ng Panginoon, sinisimula ng katas ng ubas na yun. Kaya manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Kami po salamat po sa purong katas ng ubas Lord ng Lord kaya si Singles Lord sa grupo. Kaya po siya sa gusto ng Panginoon. Salamat Lord at dahil sa grupo Lord sa ilang bukas ng kasalanan. Pinamatay, ibig, ang pumili po salamat Lord ng pinagbubuhay. Napakatakitaan, napakapulit po sa amin, mga tao sa kasalanan. Thank you Lord for sustaining us. Thank you Lord for the everlasting life Lord. And thank you Lord that once sa ano Lord, makikita ng Panginoon. Salamat po sa inyo ito, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y umamin, no, habang sinasamsam po ng ating mga tatay, ng ating mga elemento na yan. Yes, nor silver, nor gold. Nor silver, nor gold, that will take my redemption. The riches of earth could have saved my soul. The blood of the cross is my only foundation. The death of my Savior now maketh me whole. I'm redeemed, but not with silver. Amen. I am born, but not reborn. For the price, the blood of Jesus, precious price of love untold. Ladies, the silver, the gold, I don't take my man. The blood of the cross is my only foundation. The death of the Savior I only can know. I'm redeemed, but not with silver. I am born, but not with gold. For the price, the blood of Jesus, precious price of love untold. Silver or gold, I don't take my ladies. The holy commandment for making one. The blood of the cross is my only foundation. The death of my Savior removed my feet. Amen. I am redeemed, but not with silver. I am born, but not with gold. For the price, the blood of Jesus, precious price of love untold. No silver, no gold, I will take.